dito sa Pinagbuhatan, Pasig. Sa tahanang ito nakatira si Lola Celia. May 70 taong gulang. Ito munting tindahan na nagsisilbi niyang pinagkukunan ng ikabubuhay. Sa kanyang edad, dapat sana'y hindi na siya nagtatrabaho. Magkagayunman, may malaking dahilan kaya hanggang ngayon kailangan niyang kumayod. Ano pong hanap buhay po? Ayan, hanap buhay namin. Ayan yung sari-sari. Maliit nga lang. Ilan ho kayo dito sa pamilya po ninyo sa bahay na to? Anim. Kung pakalaki ang bahay natin? Ganito lang bahay namin, maliit lang. Hindi nga kami magkasya, kaya ang gulo-gulo ng bahay namin eh. Paano ho kayo nagkakasya dito? Ito, sa kutsyon na to, dalawa kami ng apo ko. Ito siya dyan. Talagang kayo yung unang kumakalinga sa pamilya nyo, no? Para nakikita ko kayo ang para matatawag breadwinner. Ngayon nanay, nararamdaman nyo ba yung taas ng bilihin, ang mahal ng gamit? Yun nga, yung iba nga nagre-reklamo, bakit daw ang mahal ng tinda ko? Mahal ang bilihin eh. Namamasahe pa kami. Pero yung pamasahe namin, 15. Papunta ron, pauwi. 15 uli. Hindi, 30 na. Saan mo kukunin yun? Siyempre sa tubo mo rin. Napakahirap ng buhay yun. Bukod pa rito, siya rin na nag-aalaga sa kapatid niya na may karamdaman. Talagang iba yung pagmamahal nyo sa kapatid nyo kaya... Oo, Minsan ba gusto nyo na inabandona ng mga anak yan eh. Kaya sa akin napunta yan eh. Ayaw alagaan nung anak, apo, ayaw. Nakakaawa naman. Kaya kinugkup ko na lang kahit di kami magkasya rito. Tapos ito, ginagastosan pa namin pambili ng pampers, pagkain niya. Mahirap talaga buhay. Ang mga katulad ni Lola Celia ang pinakay ng Lingap sa Mamamayan Project ng Iglesia ni Cristo na isinagawa sa iba't ibang panig ng mundo sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation, ang charitable arm ng Iglesia. Dito sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig, libo-libong residente ang nabahagi na ng tulong, bigas at iba pang food items ang naiuwi nila sa kani-kanilang pamilya. Ang pangunahing dahilan kaya po natin ginagawa itong paglingap natin sa ating kapwa, ito ay bilang pagtupad sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia na ibigin natin ang ating kapwa. Lalong sa panahong ito, kailangan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob. Maraming salamat po kay Eduardo Manalo. Thank you so much. And malaking tulong po to sa amin na ganito may hirap. Maraming salamat po. Maraming po salamat po sa Iglesia ni Cristo sa biyaya. Malaking tulong to para sa aming mahirap. Ayun, nanay. Ayun po, nay. Maraming salamat po. Nakakatulong ho ba yan sa inyo? Buo naman. Marami na to. Sa kapatid po na Eduardo Manalo, maraming salamat po. Kahit hindi ako iglesia, nakatanggap ako ng biyaya galing sa kanila. Sa panahong ito, naramdam ng marami ang bigat ng pagdadala ng buhay. Isang mabuting paalala ito sa mga katulad ni Lola Celia na hindi sila nag-iisa at may mga kamay na handang umalalay at lumingap, akay ng malasakit at pag-ibig.